Isang mapagpalang araw po ng linggo, October 19 na po 2025. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po muna nakakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para next update po ay mabilis ko po kayong manonotify. Sa pinakahuli pong pagtatala natin, huli pong namataan ang bagyong Ramil sa vicinity po ng Malinaw, Albay. Diyan po siya naglandfall ngayon. At ito po ay nagme-maintain pa rin ang lakas ng hangin sa 65 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro. Meron pa naman po ito o meron po itong bugso na umaabot ngayon sa 110 kilometers per hour. Medyo mabilis ho yung pagbugso niya. At ang kasalukuyan naman pong pagkilos nito ay pa-north-westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Dahil po sa patuloy na pagkilos nito mga kaibigan, pa-northwestward ay nakataas pa rin ang storm wind signal number 2 at number 1 natin sa ilang bahagi ho ng Luzon at Visayas. So alamin muna natin yung mga lugar na apektado ng signal number 1 at number 2 bago tayo mag-proceed dun sa mga lugar ho na kanyang dadaanan sa mga susunod po ng mga oras. So tara, sa signal number 2 natin, nakataas pa rin po dyan sa may southeastern portion po ng Isabela. So mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan. Southern portion po ng Quirino. Kasama din ang southern portion ng Nueva Vizcaya. Northern at central portion po ng Aurora. So Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes. Northern at eastern portion po ng Camarines Sur. Apektado din ang signal number 2. Eastern portion po ng Albay, apektado din. At ang ilang bahagi po ng northeastern portion ng Sorsogon. So nakakaranas na po ng mga pag-uulan yung mga lugar na binanggit ko na yan. Kaya mag-ingat tayo sa banta ng mga pagbabaha. Kaya din sa mga landslide at landslide prone area. Sa Visayas naman, apektado pa rin ang signal number 2. Ang northern portion po ng Northern Samar. So mag-ingat tayo, lalo na yung mga lugar na yan. Pero huwag kayong mag-alala, habang kumikilos po dito pa North Luzon at papalabas ng ating Philippine landmass, ang bagyong Ramil ay mababawasan naman ay bababa na yung warning signal sa mga lugar ho na yan. Ang signal number 1 natin patuloy pa rin ho nakataas. Diyan po sa bahagi ho ng Cagayan, including Babuyan Islands, the rest po ng Isabela, the rest po ng Quirino, the rest ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the rest po ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, kasama din po ang eastern portion ng Tarlac, kasama rin dyan ang eastern portion po ng Pampanga, northern at eastern portion po ng Quezon. Ang dami hong mga lugar pero mag-ingat po tayo. The rest po ng Camarines Sur, the rest ng Albay, the rest ng Sorsogon, Burias Island at Ticao Island ay patuloy din makakaranas ng storm wind signal number 1. So sa Visayas, apektado pa rin ang signal number 1 ang Northern Samar at northern portion po ng Eastern Samar. Medyo malawak pa po yung nasasakop ng signal number 1. So mas maganda ngayon ay lagi ho tayo nakamonitor at nakabantay sa lagay ng ating panahon. May nagtatanong sa akin na bakit daw yung lugar nila nakataas daw po ang warning signal number 1 at number 2 pero wala naman daw hong pag-uulan. Lilinawin ko lamang ho na meron tayong tinatawag na warning lead time or meron tayong duration. Hindi naman agad-agad instantly mararanasan yung warning signal. Gusto yata nila na magkaroon ng mga pag-uulan sa mga lugar nila, no? Talagang aabang sila. Alam ko, minsan naiinitan kayo pero wag niyong asamin na kayo ay tamaan ng direkta ng warning signal ng bagyo. Dahil matindi ang magiging epekto niyan. Ako na ho nagsasabi sa inyo mga kababayan. So, dito naman tayo sa mga lugar ho na tadaanan ng bagyong Ramil. So, eto ho, no? Alas 5 ng umaga ay nasa coastal water po siya ng Bordeos, Quezon. So, ito ho ay nasa tropical storm category pa rin that time. 75 kilometers per hour naman ang lakas ng hangin. At mamayang alas 5 naman ng hapon, ngayong araw po ng linggo yan, no? Nasa coastal water naman po siya ng Bolinao, Pangasinan. At tropical storm category, 75 kilometers per hour pa rin ang lakas
ng hangin. Pagdating naman po ng Lunes ng alas 5 ng umaga, 325 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur po ang kanyang magiging lokasyon. At nasa tropical storm category pa rin siya. Pero eto na yung senaryo. Nakalabas na paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ramil. Yan po pagdating po ng Lunes ho ng alas 5 po, no? Ito po mga kaibigan ko, lilinawin ko lamang sa inyo. Lunes ang alas 5 ng hapon, lalabas na ng ating PAR. Etong si Bagyong Ramil na meron pong lokasyon na 480 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. At yun, lalakas ho siya sa severe tropical storm category. Bakit to biglang lumakas? Nakalabas na kasi ng ating PAR at wala nang pumipigil sa intensification ng paglakas ng kanyang hangin kasi wala na siya sa kalupaan ng ating bansa. So ang mangyayari niyan, patuloy ho siyang lalakas hanggang sa maging typhoon category. Pero, take note, yan ay nasa labas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility. So, nating tuwarin na nga ba pag nakalabas ng PAR or ng ating bansa ang bagyo? So, meron pa rin tayong dapat pagandaan yung trap or extension ng kanyang hangin. Hindi pa rin yun basta-basta mawawala. Tatandaan ninyo, malawak ang epekto ng buntot ng bagyo. So, meron tayong heavy rainfall warning dahil sa banta ng Bagyong Ramil. Ngayong hapon po ng linggo, ang ine-expect natin, meron na yung 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar at Eastern Samar. So, meron din 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Samar, Biliran, sa may Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga Mountain Province, Ifugao, at sa may Isabela. Meron naman ho tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan na aasahan dyan po sa Cagayan, sa may Ilocos Sur, sa may Apayao, Abra, sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, sa may Bulacan ho, Pampanga, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, Leyte, Southern Leyte, Cebu, at Negros Occidental. Pagdating naman po ng Monday ho ng hapon, meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng pulan. Medyo hihina na, no? Diyan po sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, at sa may Zambales. So ngayon, kabayan, yun muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. At maraming salamat po at magandang araw po at God bless po sa inyong lahat.